Hello mga Toms, my name is AC and this is Above the Net. This is our first ever podcast for WRP. Now before we start, I'm gonna first give you trivia for our guest for today. The FEU Tamaraw Spikers secured their first UAAP volleyball title in Season 9, that is 1946 to 1947. They achieved an impressive streak of 12 consecutive championship. Oh wow, from 1946 to 1957, the longest in UAAP men's volleyball history. Imagine that. And as of UAAP season 75, they achieved and amazed a total of 25 UAAP volleyball titles. Look at that, right? So, without further ado, let us all welcome Miko Espartero and Cedric Saavedra. Let's give a round of applause. Hey, kamusta naman kayo? Okay lang. Busog na, kumain na ba kayo? Okay, no, before we start, how do you want me to call you? Kasi ayoko naman tawagin kayo ng buong name, no? Drix. Drix Okay and lang, Miko. Miko, okay. Anong height niyo? Ako 6'2". 6'1". Okay, okay. Well, that's pretty much higher. Matangkad talaga no, for volleyball dapat. Eh, no? Okay, so ready na ba kayo for today's question? Okay, wala naman kayong no choice. Okay, okay, ready. So, as a season, hindi naman season, pero what goes through your mind whenever you see a large crowd? Kasi whenever we have our competition in volleyball, maraming crowd. You know, the FEU community, they're always supportive in our game. Nandun lagi sila, they support you, right? So, every time that these people cheering whenever you play, ano yung pumapasok sa isip ninyo? Ano yung naglalaro sa isip ninyo? Drix. Siguro sir, parang nag-build talaga siya ng momentum sa team. Lalo na pag narinig mo pag score ng team, talagang sabay-sabay, nagiiyawan lahat. So, pati kami sa loob, parang ine-enjoy namin and yun nga, parang pinupush kami na gawin yung best namin sa game. Pero narinig nyo pa talaga sila kasi when you're the spur of the moment, 'di ba? You're playing the game Naririnig nyo ba sila na nag-cheer or parang yung air na lang yung narinig ninyo? Rinig talaga. Narinig Oo, talaga. lalo na sabay-sabay. Miko, how about you? What goes to your mind whenever when there's a crowd supporting you? Ako kasi bago kami pumasok sa court, syempre nandiyan na sila sa taas, ang dami nila. Siguro ako talaga, goosebumps lagi yung pag naririnig ko lagi yung chant ng FEU, ng mga supporters, mga FEU communities. Lagi ko talaga silang nakikita at parang yung balahibo ko tumatayo at parang nabuboost yung confident ko para maglaro ng mabuti. At yun din nakakuha din namin yung kalakasan namin sa kanila para gumawa at maglaro ng mabuti para sa kanila. So every time naglalaro kayo, for example, maraming crowd. I know your family are very supportive also, right? So nanonood sila. Does it give you much pressure na kailangan sobrang galingan ko to? Kasi my family and all the FEUs are actually supporting us. Does it give you much more pressure? Siguro hindi siya sir hindi mo siya masabing pressure kasi pag nakikita mo kasi na ang dami nagsusupport parang mas lalo ka nang motivate eh. Hindi ko alam kung paano lang i-receive ng iba. Pero talagang parang napupush talaga ako sa sarili ko na gagawin yung best ko kasi gusto ko mapasaya lahat sila. Miko. Ako gano'n din naman, 'pag lagi kong naririnig yung sigawan nila, yung parang grabe din yung yung tulong ng mga tao na nagsusuporta sa FEU MVT. Like parang nabu-boost talaga yung namin, yung morale at yung confidence namin sa loob ng court 'pag naglalaro kami at 'pag sumisigaw sila na na parang, "Go FEU." Parang yun lang talaga yung nagpapataas ng at nagpapalakas sa'min. Okay. I was actually thinking, no, was there really science to it? Kasi nga I'm thinking, what if, like for example, was there a time na naglaro kayo na walang nanood? Does it affect your performance? Siguro i-relate ko siya nung first year ako sir na kasi ngayon parang ramdam mo talaga yung support ng FEU. Pero nung first year kasi ako talagang focus ka na lang talaga sa laro pag walang nanonood eh. Kasi yun nga, hindi din naman pwede na magbe-base ka lang talaga sa
kung madami nanonood or wala. Dapat gawin mo din yung part mo eh. Yung best mo talaga every game. How about you, Miko? Since you just started, no, may mga times ka ba na naglaro ka na walang nanood and then it affects you? Parang wala naman po kasi every game namin, lahat ng lalo na yung FAU Tambayers, nandiyan lagi sila Yes, para yes, sa amin, yes. nagsusuporta. Kaya parang wala naman kami nakita na parang walang nanood. At especially yung mga titams, mga tita namin, yun lagi sila nagsusuporta sa Titams amin. ba tawag yun sa kanila? Opo, titams. Okay. Okay, so I know specifically you, no, si Cedric saka ikaw, lagi kayong parang ano yung front runner eh. I know whenever I actually look at the FB page, lagi kayong nandun eh. So, at this for the moment na parang sobrang lagi kayo nakikita on social media. I know may kasabihan nga na kapag ang puno daw ay hitik sa bunga, binabato. Have you heard about that quote? Okay. So, ganun. Dahil kayo ay ayun, medyo sa kasikatan nyo ngayon. Actually, hindi medyo. You're actually there, no? Sikat ka specifically in our community. How do you handle that criticism? Specifically, the negative criticism or the bashing coming from the other people. Of course, you cannot please everybody, right? How do you handle that? Sa akin, personally, kasi talaga napag-uusapan yun namin sa team talaga eh. Kung paano may manage yung mga sinasabi ng labas sa team. Yung mga hindi sa loob ng circle namin. So, palagi ko iniisip na doon lang ako sa mga bagay na nakokontrol ko. Kasi, syempre, freedom din nila yun eh. Kung ano yung talagang perspective nila sa'yo. So, yun, tanggapin mo lang talaga and wala ka naman talaga magagawa dun eh. And kung, yun nga, depende din sa pagtanggap, gawin mo na lang motivation na, sana sa huli, magkamali sila or mali yung mga sinasabi Para nila. ipoprove mo na lang din. Okay, good. Miko? Actually ako, madami na ding nagsasabi sa akin na gumawa daw ako ng Twitter para ma-hype daw nila ako sa Twitter. Pero sabi ko, tinry ko mag-Twitter last year. Nag-install ako sa Twitter pero na-bored lang ako sa Twitter. Kasi wala naman po ako talagang magawa. Wala din ako makuha sa Twitter at kahit sa Facebook, hindi din ako nagbabasa ng mga comments. Lalo na pag if kunyari kung talo kayo, ayun, madami yan talaga mga bashers like. Pero ayun na nga, di din talaga ako nagbabasa ng mga comments kasi alam ko na din yan, expected ko. Okay. No, actually, that's, itatanong ko sana, kasi naku-curious lang ako, nagbabasa ba kayo ng mga bad comments or hindi nyo na lang talaga sila binabasa at all? Kasi di mo naman mafe-filter eh. Di ba? Pag nagbasa ka, may mga negative, may mga... So, constantly ba nagbabasa kayo or hindi na lang at all? Siguro yung minsan kasi may mga post na about talaga sa'yo, sir. And talaga hindi mo mapigilan na buksan yung comment about sa'yo eh. Oo. And yun nga, talagang may makikita ka talaga na Na mga hindi sinasabi talaga. nila. Okay. Ako din, pag nag-scroll ako, pag nakikita ko, parang curious lang ako kasi may makikita ka ding comments eh, kahit di mo bubuksan. May comment talaga makikita. Kaya yun, minsan nabubuksan ko din at nababasa ko din. Pero dead ma. Dead ba na lang sa mga bashers? Sabi nga, bashers will always be bashers, no? But anyway, since you're doing really, really good, specifically this season, di ba? Sobrang galing ninyo. Sobrang proud kami sa inyo. I have this one last question. Ano yung may papayo nyo, specifically to those aspiring athletes na mga gustong sumunod sa yapak mo or sumunod sa yapak ni Drix? What is that one thing that you would want to give them as an advice? Siguro talaga, huwag sila uminto na everyday 100% dapat. And everyday dapat may talagang 1% ka na ma-improve sa sarili mo ba. And yun nga, huwag mo dapat ibaba yung moral mo eh. Dapat mas motivated kasi yun nga, may goal ka eh. Dapat marireach mo yun. And yun nga, basta ginawa mo yung best mo kahit di mo maabot yun, wala kang pagsisiyan kasi ginawa mo naman talaga eh. Okay, good answer. Pico? Ako kasi nag-uumpisa pa lang ako. Kasi wala pa akong experience, wala talaga akong experience sa volleyball. Like, na ano lang ako, nakitaan na ako nung quarantine, yung uso yung mga laro-laro sa labas. Opo. Siguro kasi parang di ko din in-expect yung makapunta ko dito. Siguro naniwala lang talaga ako, patient lang talaga. Siguro para sa kanila din, parang
gawin din nilang wag lang talagang tumigil at maging, alam mo yun, 'pag buong puso mo yung yung na minamahal yung laro at makakamit mo talaga yung gusto mo at yung pangarap mo sa lalo na 'pag volleyball. So it's always like believe in yourself, 'di ba? Kasi you would never know, 'di ba? What life has to offer. Okay? Thank you so much for that answers. Okay, so before natin i-end ang ating interview, let's have a quick play muna. Have you heard about the fast play before? Yes. Okay, very good. So, mabilis lang to. I'm gonna give you 2 choices each question and then you have to choose. Bawal ang mag-pass. Okay? Okay. Ready? Wala kang choice. Okay, let's start. First, morning training or night training? Night training. Morning training. Okay. Morning person ka? Opo. Okay. Ace serve or kill block? Kill block. Kill block. A-serve. Okay. Interesting. Kapag baliktad lagi kayo. Long rally or quick point? Quick point. Quick point. Quick point, okay. Okay, same. Game winning spike or game winning block? Game winning block. Game winning spike. Spiker talaga, no? 5-set thriller or 3-set domination? Reset. Reset. 3-set, okay. Training drills or scrimmage? Scrimmage. 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 Sneakers or slide? Sneakers. By the way, gano'n na karami ang shoes ninyo? Shoes review. Marami na din. Mga nasa 100 na ba? Ay, hindi na. Wala na. Ikaw, Miko. Parami na. Parami pala. Hindi na. Okay, next. Jump serve or float serve? Jump Jump serve. serve. Jump serve. High toss or quick set? Quick set. Set. Quick set. Okay, last. Tiebreaker win or sweep victory? Sweep Sweep victory. Bakit? Para Para victory. siguro mas diretso na final siguro. Mm. Hindi pa parang walang ano yun? Parang Walang thrill. walang thrill? Wala. Or gusto yung victory agad? Agad. Like quick victory? Eh, yun naman yung goal namin. Very good. Good answer. Okay, so thank you so much again for your time. Thank you for your time again. And good luck to your next game. Next game yun na this Sunday, right? Okay. Again, so again, this is AC and this is Above the Net. See you on our next podcast, mga Toms, and thank you.